Okay, magandang araw sa ating lahat, sa ating mga subscriber, sa inyong lahat po na nag-subscribe po sa ating YouTube channel, sa mga datihan, sa mga bago na nandito po ngayon na nakapag-subscribe po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At ako'y taos-pusong nagpapasalamat ulit sa inyong suporta at tiwala dahil nandyan po kayo lagi na hindi nyo po ako iniwan. Marami pong salamat ulit ha. Shout out sa ating mga subscriber na lagi nakasubaybay po sa ating mga tuwing upload ba. At isa pa, ingat po tayong lahat. Ito yung gawin ko ng reaction ulit, itong si Cardinal Ambo o Pablo Virgilio David na talagang si Bongbong Marcos, may warning siya kay Bongbong Marcos kung pakinggan natin o intindihin ang kanyang mga sinasabi dito. At mayroong ang kanyang mga sinasabi, mayroon din siya ditong sinasabi na sa among aba, pamuyboy. Ano ba sa Tagalog yung pamuyboy? Ano ba sa Tagalog ang pamuyboy? Yung para pang panunumbat. Yun, panunumbat ang kanyang ginagawa dito sa kay Bongbong Marcos. At isa pa, ang matindi talaga niya dito ay mayroon siya ditong babala sa kay Bongbong Marcos. Ewan ko kung anong klaseng babala ito. Kasi nakakaano siya na nung nagtalumpati doon. Ito yung mga video niya ay ginawan ko ng reaction tungkol din sa mga kanyang mga sinasabi. Marami itong mga sinasabi sa video. So, ito yung video niya na babala. Bakit po ba tayo naririto sa EDSA People Power Monument sa araw na ito? Bakit dito? Bakit hindi sa Mendiola? Bakit hindi sa Luneta? Una, hindi sa Luneta dahil hindi pa tayo naniniwala sa panawagan ng mga naroroon ngayong kasalukuyan. Hindi pa. Hindi ko alam kung anong klaseng babala ito. Kasi mayroon siyang pahiwatig na ganun, di ba? Sa mga kumpas ng kamay niya, mayroong kakaibang plano itong Katoliko ngayon. Ito yung video na sinabi ko na mayroon talaga siyang babala na dito sa kay Bongbong Marcos at saka panunumbat. Hindi daw yung tinatamasa ngayon, siguro yung mga pagkatapos ng EDSA noong 1986, ito siguro yung tinutukoy niya na yung tinatamasa ngayon sa mga politician. Bunga ito noong 1986 EDSA Revolution. Ito yung video niya Kaya ibig nating ipaalala sa mga nakaluklok sa pwesto ngayon na ang gobyernong minana ninyo ay bunga ng diwa ng EDSA. Nais nating ipaalala sa presidente mismo na siya'y sumumpa sa 1987 Constitution na bunga ng pagpupunyaging nagpanauli sa kalayaan at demokrasya matapos ang mahabang bangungot ng diktadura ng kanyang yumaong ama. Sumumpa kayo. Sumumpa ho kayo sa isang konstitusyon na hindi perpekto, maraming depekto, pero demokratiko. Noon pa man, alam po namin na ang inyong unity, ang inyong pagsasanib puwersa noong 2022 ay hindi totoo. Hindi naman lahat ng pagkakaisa ay tama at totoo. Hindi naman lahat ng pagkakaisa ay dapat manatili. Mayroong maling pagkakaisa. Kahit ang Panginoong Diyos minsan sumilip daw mula sa langit at nang makita niyang hindi mabuti ang pinagkakaisahan ng mga tao na masigasig na nagtatayo ng tore ng Babel, minabuti niyang hatiin sila, buwagin ang kanilang pagkakaisa.
ginulo ang salita nila upang hindi sila magkaintindihan. Ang tunay na pagkakaisa ay nakabatay hindi sa personal interest, hindi sa pampamilyang interest. Ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi business ng mga pamilya. Ang tunay na pagkakaisa ay nagtataguyod ng kapakanan ng bayan sa kabutihang panlahat, lalo na ng mga dukha at dehado sa lipunan. Kaya, Ginoong Presidente, kahit malinaw na command responsibility ninyo ang karumal-dumal na pagkatay sa national budget na nauuwi pala sa pork barrel at naibubulsa ng kung sino-sino, dahil kayo na rin ang nagsabi sa inyong SONA, mahiya naman kayo. Ang panawagan namin ay simple lang, magtrabaho naman kayo! Panindigan na ninyo ang sinimulan ninyo. Sinimulan na rin lang ninyo itong paglaban sa korupsyon. Patunayan ninyo na lulubos-lubusin ninyo sa pamamagitan ng totoong transparent na investigasyon ng ICI na tunay na maghahabol sa mga kurakot sa paraang walang sinasanto, saan man dalhin ng investigasyon, saan man dalhin ang investigasyon ng mga ebidensya. Susunod lang tayo sa rule of law. Pero bigyan naman natin ng ngipin ng batas. At kaming mga mamamayan ay tutulong sa Citizens Participatory Audit, sa ground validation ng mga infrastructure project. Hindi na kami papayag na gawing multo ang mga proyektong kailangan para sa pagunlad ng ating bansa. Matindi ang kanyang mga binitawang salita nun. Yung magtrabaho naman kayo, yung sinabi na mahiya naman kayo. At dito, sinabihan niya, magtrabaho naman kayo. Sa ganito, totoo naman ang sinabi nitong kardinal na to. Kaya lang, ang dami niyan ditong mga sinasabi din kasi na hindi ko rin nagustuhan nitong kardinal na to. Ang layo nito ni Cardinal David dito dun sa mga kardinal din na nakilala ko sa nung dati si Cardinal Sin, kasi buo kasi si Cardinal Sin eh. Ito kasi siya, hindi ko alam kung sino talaga ang kanilang gusto na suportaan dito, kasi ayaw niya kay VP Sara, ayaw niya kay Bongbong Marcos. Pinklawan ba to? Na ko lang yung kutob ko lang. Makiliberal ba ito? O may halo ba siyang paka-leftist o pagka makakaliwang grupo itong klaseng cardinal na to? Kasi iba ang niya, iba siya magsalita. Kasi ayaw niya kay Bongbong Marcos, ayaw niya kay sa mga Duterte. Mayroon ako napanood ditong video niya na tinitira niya yung mga Duterte doon sa war na alam niya na kung anong ibig sabihin nun, anong karugtong. Na kailangan daw may mga justice yung na biktima noon. So nakikita ko sa kanya yung may pagka-leftist itong si Pablo Virgilio David. Kaya siya magsalita na dito, hindi lang dito sa kay Bongbong Marcos ang mga pasaring niya, pati Iglesia ni Cristo pinapasaringan nito Pinitik niya to, itong Iglesia ni Cristo. Samantala, kung titingnan natin, ito siya, parang nag-udyok din ng mga hindi maganda sa mga doon sa rally na yun. Kung ano ang talagang rumbo nitong Katoliko ngayon, ilabas nyo na kung sino yung gusto ninyo. Hindi yung lahat tinitira nila. Ang gulo ng utak nitong kardinal na to, Puriagaba na lang, no? Ako magsabi ko Puriagaba kasi kardinal to siya. Kaya ang gulo ng utak niya, hindi niya alam kung hindi niya alam ba kung sino talagang susuportaan niya. At mga kabilang mga grupo nito yung INC noong tinitira niya Ngayon lahat nitong mga
video niya, tinitira niya lahat. Wala siyang pinipili eh. Tirahin mo yung mga Duterte, tirahin niya ng mga Duterte, tirahin niya yung mga Marcos. Lahat na. Kung talagang against ka sa corruption ngayon, buuhin mo na. Pero ito ngayon yung sinasabi niya na may pagbabanta siya sa mga ibang mga sinasabi niya dito ha. Di lang mahalata natin, parang di lang binigyan din ng pansin at hindi rin ito naibalita sa mga mainstream media kasi pare, ano nga to eh. Masabay, pare yan eh. Pare pa rin niya. Kaya lang, tumaas ang kanilang posisyon, nagiging cardinal na. Pero pare pa rin ito. Kaya lang, pag maano mo siya, titingnan mo siyang, yung mga, ano ngayon, yung kilos ng Katoliko, watak-watak ang Katoliko. Hindi mo talaga masabi na solid ang kanilang punteriya, kung ano ba talaga ang punteriya. Ang rally doon nung nakarang araw sa Cebu, mas marami pa sa Metro Manila. Yun ang nakikita sa mga tao. Yung pinangunuhan doon ni Cardinal Abit Uy. Ito si Cardinal Abit Uy, ito taga Bohol. Ito yung dating obispo sa sa Tagbilaran. Siya yung doon sa Bohol. So nalipat siya ng sa Cebu at ito yung nanguna kahapon isang araw sa rally sa Cebu. At iba rin ang buti pa to siya. Mukhang solid pa ang kanilang panawagan doon sa Cebu na gusto nila yung transparency talaga. Pero itong itong nanguna sa Katoliko sa Metro Manila, itong itong Ambo ang tawag nila nito eh. Itong si David, hindi ko gusto eh. Yung tabas ng dila tabas ng dila nitong kardinal na to. Kaya purya na lang sa mga matitinong mga pare na diyan sa Katoliko. Madadamay sa mga klase ganitong leader ng Katoliko kasi hindi maganda ang yung pananaw nila o maano ka ba? Ma-discourage ka sa ibang pamumuno ng Katoliko kasi dapat kasi pag ganito isa lang ang kanilang layunin. Gaya ng Iglesia ni Cristo ba? Balikan na naman tayo ng Iglesia ni Cristo. Isa lang. Nationwide, isa lang yung nila ha. Ito lang yung gusto natin. Hindi kagaya sa Katoliko ba na iba yung sa Cebu, iba yung dito sa Metro Manila. Nakita naman natin. Kanya-kanya ang kanilang pagka-handle sa kanilang panawagan ngayon sa nangyari sa Pilipinas. Kaya ito ngayon, hindi talaga natin makita kung sino ang dapat mamumuno kapag umayaw na kay Marcos, umayaw na dito kay BP Sara. Sino ba talagang dapat mamumuno sa Pilipinas? Mga pare? Mga military? Ganun din, watak-watak din itong mga military. Mga simbahan, watak-watak din. Lahat sila. Hindi sila nag-unite. Tapos tinitiran niya itong yung unit team. Tinitiran niya yung unit team. Hindi siya doon sa, alam namin yan na hindi magtatagal ang unit team kasi ang niya, sariling interest. Kaya kayo nandiyan dyan. Totoo naman. Pero sa ngayon, pati nga kayong Katoliko, mga simbahan ngayon dyan, mga military ngayon, hindi nga kayo magkasundo-sundo eh. Huwag mong i-justify lang yung unit team. Kasi ganun din kayo ngayon, mga Katoliko. Tingnan ninyo yung sa Cebu. At itong Metro Manila, magkaiba kayo eh. Magkaiba. Sa patakaran ng paano mag-handle ng ganito mag-rally, ang layo ni Cardinal David dito sa Cebu, itong si Cardinal Abit Uy. Ang layo niya. Kasi sa bagay, sila pare-parehas na mga kardinal. Umpisa sila sa pinakamababang posisyon sa pagkapare. Kanya-kanyang diskarte yan eh. Anong diskarte nila? Palagi ko tatalunin ang diskarte ni dito sa Cebu, itong si Cardinal Abit Uy. Kaya itong si Cardinal David, mo talaga dito na mayroon bang hawak sa kanyang mga politician? Kasi iba eh. Nababasa ko sa kanyang pananalita,
mayroon siyang pagka pinklawan o liberal. Sabagay pinklawan, liberal, isa lang ho yan. Yun ang nakikita ko dito at mayroon siyang hinahaluan din yan ng pagka-leftist ang kanyang pagkatao, ang kanyang leadership ngayon sa Katoliko. May nakikita ko sa kanyang side na magulo ang side nitong kardinal na to. Mahilig siya sa mahilig siya sa mga pahaging eh. At ito yan, si Bongbong Marcos ngayon. Talagang inano niya, tinatrabaho talaga niya sa kanyang diskurso noong isang araw. Kung ano talagang mga sinasabi niya doon. May pagbabanta na nga eh. Huwag niyo nang bantaan. Kung ano nakikita niyo ngayon sa gobyerno, kagaya kay Padre Ubod, isali ninyo sa kanyang mga humili. Kaya itong mga Katoliko ngayon, hindi talaga mabuo. Lalo tuloy sa Metro Manila, itong rally itong huli lang. Itong mga pinangunahan ng mga Katoliko, lalo tuloy kumunti ang bilang. Mas lalong kumunti kasi nakikita kasi sa mga tao na mahirap kasi suportaan itong rally na to nila ni Cardinal Ambo kasi may pagka-leftist ngayon. Nakikita natin doon kung sino nandoon. Sila ni Dilema. Itong si Sindanya ba yun? Yung mga leftist, may mga background na mga pagka-NPA, mga aktivista. Itong Cardinal to may pagka-aktivista. Kaya tuwang-tuwa yung mga tao nandoon, yung mga sinasabi niya, may mga puntos siya doon na dapat talaga din pakinggan din sa gobyerno. Lalo na si Bongbong Marcos. Kasi siya ang pinaka-topic doon nung isang araw. Kahapon. Nung isang araw. Kaya lang, naano ako sa kanya eh. Hindi ba diin ang kanyang pagkaano? Kasi mayroon siyang sinasabi na pinaparinggan niya yung INC. Parang ang ginagaya sila ng INC, kinakapi ang kanilang mga sinasabi. Hindi na dapat ganun. Tapos kung talagang punteriya itong administrasyon na to, idiin nyo pa. Yun ang sabi ko ano bang niya dito? May mga project ba silang ibang mga Katoliko nito na sinusuportaan ngayon? Dito sa mga insertion na to? Para manahimik itong ibang mga pare. Maraming pare noon. Nung hindi na-impeach si VP Sara na mayroong pare dyan dalawa na grabing galit na galit sila sa mga senador. Halos nga murahin eh. Kung hindi lang sila pare, nagmumura na yun eh. Nagmumura yun sa sarili nilang, sa kanila lang yun. Tao lang naman yan eh. Tapos itong nung nakaraan, yung pare na yan sa may dito sa may Ortigas, yan sa may Insas Shrine, isa yan. Yung kalbo na pare dyan. Grabe din yan, makapag-atake. Against yan sa... Di ko alam kung kanino siya against. Pero mas dito kay VP Sara. Grabe, hayagan yan siya magsalita. Kasi yan yung yan yung pinupuntahan nila ni Dilema noon. Diyan sa Insas Shrine. Kaya itong ngayon, Cardinal David, hindi ko talaga mag-gets kung sino talagang sinusuportaan ito. Sana kung madiin ka, nagsabi dito kay Bongbong Marcos, tama lang din yun. At saka mayroon din siyang yung mga pasarin dito kay VP Sara. Lahat nga niya itong mga sinasabi niya dito sa yung sa may EDSA. Lahat na ayaw niya sa mga tao na to. Pero sabi ko, ang di niya tinitira itong mga dilawan. Yun lang yung napapansin ko sa kanyang pagsasalita. Sabi ko, ito siguro dilawan to. Ito siya, may pagka to siya eh. May pagka mahilig siya sa pag ito, kasi alam naman kung sino ang gusto nila sa dilawan. Pag ito yung mga ngayon na wala silang mapapala. Yun ang nakikita ko dito sa mga Katoliko ngayon. Pwede na lang sa iba. Kapag nabigyan yun, di tahimik. Pero ito siya, palagay ko hindi rin to na biyayaan dito sa kay Bongbong Marcos na administrasyon. Kapag nabiyayaan kasi to, tahimik to. Tahimik pa to sa
kabundukan ang itong pare na to, nag-ingay ng konti. Kaya lang, ang kanyang pag-iingay, marami siyang dinadamay. Kaya magulo ang utak nitong kardinal na to. Sa totoo lang, Puriagaba, ha? Puriagaba lang, kardinal. Magulo talaga utak mo.